Ayan. Magandang hapon, Luzon, Visayas at Mindanao. Inihahandog ng Kagawaran ng Edukasyon sa pangunguna ng ICTF EdTech Unit, ang Itulay Online Tutorial. Maligaya, masagana at ligtas na bagong taon sa lahat! Isa na namang hapon ng balitaktakan at bahagi na ng kaalaman ang magaganap sa atin ngayong hapon, grade 10. At syempre, ito si Tutor Donna, ang inyong makakasama muli. Okay, magkakasama muli tayo ngayong hapon. Ngunit bago yan, nais ko muna kayong kamustahin. Kamusta ba ang bagong taon, grade 10? Ang pagpasok ng bagong taon, kamusta naman? Sige nga. Gusto kong malaman kung kamusta naman ang pagpasok ng bagong taon ninyo. Oo, ang dami nang naririto. Oh. Hello. Sige. Yan. Sige, kamusta? Kamusta ang bagong taon ng grade 10? Magandang hapon sa inyong lahat. Kamustahin ko muna kayo. Kamusta ang inyong kalagayan, ang inyong kalusugan? Yan, sabi ni Rainiel, Happy New Year po. Oo nga. Maligong bagong taon, no, Rainiel? Yan. Okay. Sige, kamusta naman kayo? Aba, sabi ni Bilen, medyo stress po kasi medyo marami-rami pong gagawin. Pero sabi nga, tayo ay mapalad pa rin ngayong hapon at ngayong panahon sapagkat tayo ay ligtas at nasa maayos na kalagayan. Dahil alam naman natin na hindi lahat ay naging maganda ang pagpasok ng bagong taon dahil sa nangyaring kalamidad. Okay, at patuloy na pagkalat ng COVID-19. Kaya sama-sama muna tayo, hinihingi ko ang pakikiisa ng lahat na bigyan natin ng isang minutong katahimikan ang ating mga sarili at tayo manalangin para sa ating mga kapatid na naging biktima ng bagyong Odette at ang mga kababayan natin na may mga sakit dulot ng COVID-19. Sige nga, sabayan nyo ko sa pagtahimik nang sa gayon ay magbigay tayo ng katahimikan at panalangin para sa kanila. Amen. Yan. Inialay natin yung katahimikan iyon para sa mga taong nakararanas ng hindi maganda sanhi ng bagyong Odette at yung mga nagkaroon ng sakit dulot ng COVID. Yan. Pero syempre, tuloy pa rin ang ating balitaktakan ngayong hapon, lalo na bagong taon ngayon, di ba, grade 10? Sige. Ngayon ay batiin natin ang Itulay dahil ngayon ang unang anibersaryo ng Itulay. Yan, papuso. Nakaisang taon na ang Itulay sa paghahatid at pagtutulay ng karunungan para sa mga mag-aaral. Excuse me, yan. Salamat. Yan. Sige, pinabati po namin ang lahat mga bumubuo sa Itulay. Sige. Dito rin tayo, syempre nandito na tayo sa ating palipad bati. Babatiin na naman natin ang mga naririto. Kamustahan, batian, kung kamusta na nga ba ang mga grade 10. Biruin mo, medyo matagal din ang ating mga naging bakasyon. Sige, sisimulan na ng pagbati ni Tutor Donna, ha? Sa mga nakikibahagi. Pero syempre, sabi nga katulad ng madalas nating ginagawa, ay i-share na rin natin ang ating live na ito, yung link na ito, nang sa ganyan marami tayong maabot at makatulong kahit pa paano sa mga nais ding matuto pagdating sa aralin sa Pilipino. Kaya sabi nga, isang click lang, isang share, nakatulong na tayo. Napakasimple at napakaliit na paraan, okay, nagawain, pero napakalaking bagay. Sige nga, grade 10.
Ayan, sige, simulan na natin. Sisimulan ko na rin ang pagbati sa lahat ng mga naririto ngayong hapong ito. Ayan, simulan na natin ang pagbati, ha? Meron tayong palipad-bati. Paliliparin na ni Tutor Donna ang inyong pagbati at syempre, pakikibahagi ngayong hapong ito. Ayan, simulan na natin, no? Okay, binabati ko, nandito na si Sydney Mendoza ng 10 Joyfulness. Magandang hapon. Si Noemi Velarmino, hello, ng 10 Integrity. Si Belen Bernardino. April Moriel ng 10 Integrity. Siyempre, ng mga taga-Las Piñas East National High School. Katrina Inocencio, hello. Ayan, si Marilag Adrien. Myla Salomine. Sir Alvin Dianya, magandang hapon po. Pagaling ka po. Yan, palakasin ang katawan. Si Rojas Lensi ng 10 Joyfulness, andito rin. From Seri Osmeña, Senior High School, Yolanda Bangalon, Pukutan, magandang hapon. Siyempre, present si Rainiel Manabat Libera. Hello, Happy New Year. Carmela Eunice Ocampo ng 10 Innovation. Chinabel Laurinal, andito din. Sino pa ba? Si Irene Alicum Dalupang. Sige, diretsuhin ko na muna, ha? Ng LFG Diamantina National High School. Ayan, magandang hapon po. Si Sir Joel Cambalon. Baka may pagbati si Sir Joel Cambalon. Maligayang kaarawan po, Ma'am Donna. Happy birthday po. Ay, salamat. Napaka-special talaga ng araw na ito dahil kasama ko kayong lahat na magdiriwang ng aking espesyal na kaarawan na araw, di ba? Maraming salamat sa inyong mga pagbati. Yan. Hello at magandang hapon mula sa Grade 10 Gold ng Ramon National High School, Kyra J. Antonio Coloma. Okay, mabuti naman po, Sir Alvin Dianya. Elena Alvines Bailong, nandito din. China Bell, okay na. Ayan, maligayang anibersaryo sa Itulay, kasabay ng maligayang kaarawan po sa inyo, Ma'am Donna. Ayan, salamat po, Sir Cambalon. Rahima Biray. Okay, hello, si John Ray Regota. Happy New Year po. Ayan, Happy New Year din. Marcelina Tuason, Umanya. John Ray Regota. Happy birthday po. Salamat sa pagbati. Yan, si Tutor Mel nandito rin. Binati na ako kanina niyan, no? Maraming salamat, kaibigan. Magandang hapon, Tutor Donna. Maligayang kaarawan po sa inyo. Mabuting kalusugan at payapang puso po ang hiling ko. Aba, naiyak tuloy ako. Sige, salamat. Happy birthday po, Tutor Donna. Salamat sa inyong lahat na inyong pagbati. Sabi ko nga, napakapala di Tutor Donna dahil kapiling at kasama ko ang buong Pilipinas sa pagdiriwang na aking espesyal na araw. At syempre, merong inihanda si Tutor Donna sa pagpasok ng taong ito. At gayon din, syempre, sa espesyal na araw na ito. Handa na ba ang grade 10? Yan. Maraming salamat sa inyong lahat, sa inyong pagbati. Okay, syempre, ngayon ay nasa ikalawang markahan pa rin tayo. Tuloy na tayo, no? Nasa ika-6 na linggo na tayo at ang ating paksa ay kaugnay sa talumpati mula sa bansang Brazil. Yan ang atin. Okay, ang ating mga gawain ay kinuha, syempre, at sinalaw mula sa ating central office, yung module sa ating central office. Okay, ito ang inaasahan natin ngayong araw na ito. Una ay nabibigyan kahulugan ng mga salitang di lantad ang kahulugan. Aalamin natin yan. Grade 10. Aba, okay, ikalawa, na ibibigay ang sariling pananaw o opinyon batay sa binasak anyo ng saraysay, talumpati o editorial. Meron pang pahabol na pagbati. Magandang hapon po, Ma'am Nenet Aniha. Salamat po sa inyong pagtutok ngayong hapon. Salamat sa inyo pong pagbati. Napakasaya talaga ni Tutor Donna at kapiling niya kayo. Ayan, ngayong hapon kasama. Sige, simulan na natin. Pero syempre bago simulan, gusto ko namang makakita ng papuso. Kaya papuso naman si Tutor Donna para lalong ganahan at maging espesyal ang araw na ito para sa ating lahat. Tingnan ko nga ang papuso ng grade 10. Yan. Nakikita ko na ang mga papuso. Maraming salamat. Sige pa, tingnan ko nga para malaman din ni Tutor Donna kung handa na ang grade 10 sa ating
balitaktakan. Yan. Okay, pa-thumbs up, pa-puso. Aba, yan ang laki ng puso ni John Raymundo. Salamat. Okay, tingnan ko nga. Handa na ba ang grade 10? Tatingin nga ng mga papuso dyan ang handa ng makipagbalitaktakan ngayong hapon sa unang sabak natin ng taon. Sige, ayan, pumupuso na. Nakikita ko na pero parang ang konti pa lang. Ayan, yan. Okay, sige, maraming salamat sa inyong mga papuso. Yan. Sige, pero syempre, balik-aral muna tayo. Baka kasi nakalimot, kasabay ng pag-alis ng lumang taon natin, ay baka nakasama na rin doon yung ating mga naging kaalaman nung nakaraan. Tignan ko nga kung naaalala pa tungkol saan nga ba ang naging talakayan natin nung nakaraang taon o huli nating naging talakayan. Tignan ko nga kung naaalala pa. Salamat sa papuso. China Bell, mamaya babati ulit si Tutor Donna. Ha? Salamat sa pagbati ninyo. Okay, salamat sa inyong mga panalangin at pagbati. Okay, hangad ko ang kaligtasan at kalusugan ng lahat ng tao. Okay, sana mawala na nga ang COVID na to, no? Maging malusog ang lahat. Okay, sige, tingnan ko nga. Balik-aral muna tayo. Ano ba ang tinalakay natin nung nakaraan? Tingnan ko nga, balikan lang muna natin. Okay, warm up muna. O sige, pampasigla. Okay, balik-balik tanaw muna tayo. Ayan, may papuso na, may pa-thumbs up pa si China Bell. Salamat. Ayan, sige. Ay, oo, salamat, Rainiel. Ang tinalakay ba natin nung nakaraang taon bago tayo maghiwa-hiwalay at magbakasyon para ipagdiwang ang, siyempre, ang holiday. So, yung mga natatanging araw. Ayan. Sige, tingnan nga natin. Tingnan ko nga, inihintay ni Tutor Donna ang inyong mga kasagutan tungkol saan ba ang naging talakayan natin. Tignan ko nga kung naaalala pa, baka kasama ng lumipad. Okay, magandang hapon, Diana Sawat ng LFG Damantina National High School. Yan, Kabatuan East District. Yan, magandang hapon sa iyo. Sige nga, tingnan ko nga. Mukhang nagbabalik tanaw pa, nakalimot. Baka sa dinami ng kinain. Sa sobrang sarap ng mga kinain. Okay, nakalimot. Sige, tingnan ko nga. Ano ba yung naging huling talakayan natin, grade 10? Tungkol saan ba? Ano bang akdang pampanitikan ng ating tinalakay? Tingnan ko nga, hinihintay ni Tutor Donna ang inyong mga kasagutan. Ayan, good afternoon. Habang hinihintay ni Tutor Donna, sige. Omana Joanna. Ayan, magandang hapon. Mula sa Santa Lucia National High School. Ayan, magandang hapon. Okay, sige, naghihintay si Tutor Donna habang ano. Ayan, ba? Sabi ko na nga ba, hindi nakalimot si Rainiel. Nagbalik tanaw lang. Sige, mahusay Rainiel. Ang sabi ni Rainiel tungkol po sa ang matanda at ang dagat po. May patanong pa. Tama ka dyan, Rainiel. Diba? Naaalala pa ni Rainiel. Oo, yan ang tinalakay natin. Nobela. Okay, tama. Nobelang ang matanda at ang dagat. Kung saan nakilala natin si Santiago na mangingisda at si Manuli na kanyang batang kaibigan. Okay, sige, tingnan ko nga. Meron ako ditong gawain. Ayusin natin ang pagkakasunod-sunod ng pangyayari batay sa akdang tinalakay. Lagyan ng bilang 1 hanggang 5. Ano kaya sa palagay ninyong letra ang unang bilang? Tingnan ko nga. Tama, Naomi. Yan, John Ray Regota Raymundo mula sa National Bukohan. Magandang hapon. Sige, hintay ni Tutor Donna ang inyong mga tugon. Ano kaya yung unang pangyayari sa ating pagbabalik tanaw? Tingnan ko nga, lagyan ng bilang at yung letra ng inyong sagot. Cyrene Barcela, Ramon National High School. Magandang hapon. Ayan. Sige. Ayan, naghihintay si Tutor Donna, no? Okay. Alin kaya ang unang pangyayari dyan? Lagyan ng bilang, ha? Kung anong letra. Kung anong bilang yung letra na yon. A, napatay niya ang pating at nakauwi siya ng matiwasay.
B. Ilang araw siyang nasa dagat ngunit wala pa ring mahuling isda. C. Pumalaot si Santiago upang mangisda. D. Inatake siya ng malaking pating. E. Sa muling pagtulog, napaginipan niya ang kanyang kabataan. Sige. Aba, ang dami na sagot ni Rainiel. Tingnan na sabi ni Rainiel. C, D, E, A. May kulang ng isa, Rainiel. Tingnan natin kung tama yung sagot. John Ray, sige nga, tingnan nga natin. Naghihintay si Tutor Donna. May sagot na si Rainiel, no? Tingnan na lang natin. Lovely Jane Acosta ng 10 Magiliw, Agandana National High School. Magandang hapon sa iyo. Sige, tingnan, naghihintay si Tutor Donna. May sagot na si Rainiel. Tingnan natin. Ano ba yung unang pangyayari kaya dyan? Balik-balik tanaw, mukhang nakalimot no? Okay, sige, tingnan natin. Basahin yung mabuti yung mga pangyayari. At batay sa pangyayari dyan, maatyak kung mababalikan nyo kung ano yung pagkakasunod-sunod ng naganap. Okay, una, sabi ni Rainiel, yung unang nilusugo ni Rainiel ay C. Tingnan ko nga. Ayan, tama si Rainiel. Unang bilang ay C. Aba, binuuna ni Rainiel. Sabi niya, ang ikalawa daw ay, tingnan natin yung iba, Rainiel, hintayin natin, nag-iisip pa yan. Okay. Okay, sabi ni Rainiel, ang ikalawa ay letrang D. Hoy, tama si Rainiel, aba? Ikatlo, tingnan natin ang ikatlo. Tingnan natin ang ikatlo. Sige, nasa na kaya ang iba? Mukhang nag-iisip. Sige, ang ikatlo ay okay. 3, tama. Ayan, si Cyrene. Humabol si Cyrene, no? Sabi, ikatlo daw ay inatake siya ng malaking pating. Okay. Sige, tama. Tingnan nyo ha. Tingnan nyo kung tama kayo. Ikaapat, okay, napatay niya ang pating at nakauwi siya ng matiwasay. Okay, at ang ikalima, sa muli niyang pagtulog, napariginipan niya ang kanyang kabataan. Nakapagbalik tanaw siya. Sabi nga, naging matagumpay si Santiago sa paghuli ng pating o ng marlin. Yun nga lamang, naiuwi niya ay buto na lamang o kalansay na lamang ng nasabing marlin. Pero matagumpay pa rin naman siya. Di ba? Okay, kaya ito ay nobela. Yan, magaling. Sabi ni Rainiel, 2/5. Nakalimot no, Rainiel. Okay lang yon. Okay, kasi balik tanaw. So, tayo sa nakaraang naging talakayan natin. Yan, magaling. Magamat gayon at sila may nakalimot sa nakaraang naging talakayan. Okay, meron pa rin papuso si Tutor Donna sa inyo. Yan, pusuan pa rin ninyo inyong mga sarili sapagkat kayo ay nagsikap. Sinubukan na maalala yung naging nakaraang talakayan natin. Sige nga, pusuan na ang inyong naging natutunan at ang nakaraan nating talakayan. Patingin ng puso si Tutor Donna, pahingi ng puso. Ayan. Pahingi ng puso si Tutor Donna. Yan. Hello, Ruela Aaron Dayag ng 10 Newton mula sa Magdalena H. Caput High School. Magandang hapon sa iyo. Ayan. Mukhang wala pa akong nakikitang puso. Pusuan niyo yung sarili niyo sapagkat kayo ay sumubok. Okay, Angelo. Yan. Magandang hapon sa iyo. Yan, pumuso. May pumuso na rin. May pumuso na din. Yan. Salamat sa pagpuso. Rowella Aaron Dayag. Okay. Sige. Ayan. Sige sa aba. Ang ganda ng puso naman ni John Ray. Salamat sa maraming papuso ninyo. Okay. Tiyak kong handang-handa na kayo sa ating talakayan. Magandang hapon po, Ma'am Nip. Salamat po sa inyong pagtutok ngayong hapon. Si China naman, ang daming pusok ibinigay kay Tutor Donna. Yan ang nakapagpapasigla at sabi nga, nagbibigay ng motibasyon kay Tutor Donna. Yan. Sige, maraming salamat. Tutungo na tayo sa ating aralin ngayong hapon. Yan. Pero syempre, okay, titingnan ni Tutor Donna ang talas ng inyong salitaan. Kaya talas salitaan. Okay, dahil espesyal ang araw na ito, okay, ibibigay ninyong kasing kahulugan ng mga salitang may salungguhit sa pamamagitan ng gamit nito sa pangusap. Isulat ang letra ng tamang
sagot. Sabi nga, di ba? Espesyal ang araw na ito kay Tutor Donna. Kaya syempre, may palobo si Tutor Donna. Ayan. Okay. So, yan ang gagawin natin, ha? Tutulungan natin yung mga bata na yan na nakasakay o nasa himpapawid na makababa. Okay. Sa pamamagitan ng pagsagot ninyo sa tamang kahulugan ng salitang may salungguhit. Pipiliin ninyo, ha? Kaya tulungan na natin. Siyempre, special to. May palobo si Tutor Donna. Yan. Sige nga, tingnan nga natin. Unang bilang. Napakatagal nang nangyari, subalit sa akin parang kahapon lang at hindi ko mababaon sa limot. Ano kaya ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit na mababaon sa limot? Sige nga, isulat ang bilang, pagkaraan, sulat din ang letra ng tamang sagot. Hello, Kiana! Magandang hapon sa iyo, Kiana. Yan, humabot si Kiana. Tingnan nga natin. Ayan, meron pang pagbati pa si Ma'am Nitz, no? Maligayang kaarawan po. Ganda. Ay, salamat naman. Yan ang kakatuwa talaga to si Ma'am Nitz, na nakapag-bibigay ng motivasyon lalo kay Tutor Donna ang mga kaibigan katulad niyo po. Salamat po, mga mahuhusay na guro. Salamat po. Yan. Sige, tingnan nga natin. Ano kaya ang kasing kahulugan ng salitang may salungguhit na mababaon sa limot? Okay, tingnan nga natin. Sige, naghihintay si Tutor Donna. Habang naghihintay si Tutor Donna ng inyong mga kasagutan, kailangan kasi matulungan natin yung mga batang ito na makababa at paliparin natin yung mga lobo. Sabi ni John Ray, letrang C. Aba, tingnan nga natin kung tama si John Ray. Yun ang aba, gayon din si Rainiel. Baka kalimutan po. Ayan. Hello, Florisita Lumelay ng Damantina National High School. Si China Bell, ganun din. Tingnan nga natin kung tama ba na ang kasing kahulugan ng mababaon sa limot ay malilimutan. Tama nga kaya? Matutulungan nga kaya natin ang mga batang itong nakababa? Okay, sige, tingnan natin. Aba, tama! Ayan, nakapagpalipad na tayo ng isang lobo. Ang galing talaga ng grade 10. Matulungin. Okay, ikalawa na tayo, grade 10. Wala sa hinagap kong isang napakahabang bangungot pala ang nakatakdang mangyari. Ano kaya ang kasing kahulugan ng salitang bangungot? Ayan, ano kaya ang kasing kahulugan ng bangungot? Batay dyan sa pahayag na yan. Hindi lantad no? Ayan, sige, habang naghihintay si Tutor Donna, babasahin ko muna yung pagbati ni Kiana Templo Nuevo. Good afternoon po, Tutor Donna. Okay, mula sa Amethyst. Okay, ng Antipolo National High School, Camarines Sur. Kamusta kayo dyan, Kiana? Ayan. Okay, sabi ni China Bell, number 2. Okay, letter D. Okay, letter D. Okay, tama bang suliranin ng kasing kahulugan o ng bangungot? Sige, tingnan natin ha. Gayon din si Rainiel, laba? Okay. Sige, mahusay ha. Hintay pa natin yung iba. Si Florisita, ba? Di din. Okay. Ang kasing kahulugan nga ba ng bangungot ay suliranin? Tingnan nga natin kung lilipad ang lobong ito. Aba, magaling. Tama. Aba, nakakadalawa na tayo ha. Nakakapagpalipad na tayo ng lobo. Okay, tingnan natin kung matutulungan pa natin. Nasa ikatlo na tayo. Okay, ikatlong bilang. Sumigla ang kalakalan sa mga bahagi ng Alemanyang nagpapatupad ng demokrasya. Ano kaya ang kasing kahulugan ng salitang sumigla ang kalakalan? Tingnan nga natin. Okay, yan. Sumigla ang kalakalan. Tama yan, Kiana. Ba, umahabol. Ngayon lang dumarating ang inyong mga kasagutan. Okay, bilang 3. Si Rainiel may sagot na. Letrang I daw. Tingnan nga natin ang sagot ng iba pa. Gayon din si John Ray. Aba, puro I. Si Cyrene Barcela, I din daw. Ayan, sunod-sunod ang sagot nila. Ni Florisita, gayon din. Umunlad. Umunlad ba ang kasing kahulugan ng sumigla ang kalakalan? Tingnan nga natin, paliparin natin ang lobong ito kung lilipad. Aba, tama. Okay, aba, yan na. Masabilang 4 na tayo. Magaling ha.
Okay, nakakatulong na tayo sa kanila. Bilang 4, napakaraming mamamayan mula sa silangang Germany ang nag-alsabalutan at tumakas patungong kanluran. Ano kaya ang kasing kahulugan ng salitang nag-alsabalutan? Tingnan nga natin. Anong kasing kahulugan ng salitang nag-alsabalutan? Lagay ang bilang at yung sagot. Aba, ang bilis na ngayon. Si Mai Gordora Molde, sabi niya B. Si China Bell, B din. Tingnan na natin. Yung iba? Okay. Okay, B. Sabihin ba'y nag-alisan ng kasing kahulugan ng nag-alsabalutan? Si John Ray, gayon din. Salamat, Kiana. Okay. Si Florecita, aba, puro sila B. Gayon din si Sairi, nag-alisan din. Tingnan nga natin. Aba, tama. Okay, 2 na lang ang pagpipilian. Meron na lang tayong isa. Okay, nasasagutan. Dahil sa dagliang pagtatayo ng bakod na humati sa mga lansangan na nag-uugnay sa silangan at kanluran at sumikil sa kalayaan ng mga mamamayan. Okay. Ay, ang salitang may salong guhit dapat dito ay sumikil. Hindi nakita yung sumikil. Sige, sumikil ang salitang may salong guhit. Ano kaya ang kasing kahulugan ng salitang sumikil? Sige nga. Ayan. Yan, si Mayi pala ay mula sa Mariano Gomez. Mula sa Puling Buhangin High School. Ayan, 5. Excuse me, ang sagot ni China Bell, ni Mai, ni Florecita, John Ray, Sairi, naman pare-pareho. A. Pag ibig sabihin ng sumikil ay pagpigil. Tingnan nga natin. Aba, tama. Dahil tama kayo. Okay. Nasagutan natin. Check na matutuwa. Alisin na natin ito. Paliparin na natin ito kasi ito na lang natitira. At wala na siyang sasagutan. Yan. Tutulungan na natin sila. Yan. Paalam. Yan. Maraming salamat. Biruin mo, nakatulong tayo. Pero sa ating mga mag-aaral na nandoon sa Himpapawid. Di ba? Yung palobo ni Tutor Donna. Okay. Magagaling. Grade 10. Papuso naman dyan sa mga nakasagot ng 5. Okay. Nakuha ang kasing kahulugan ng mga salita sa ating talas-salitaan. Ayan, okay. Apulong buhangin. Okay, Mai. Sige. Florecita, yan. Magaling. Florecita, 5. 5/5. Pusuan ng sarili sapagkat nakuha ang kasing kahulugan ng salita. Ang cute naman po ng presentation niyo. Siyempre, pinaghandaan ni Tutor Donna yan. Dahil espesyal ang araw ngayon para sa inyo. Salamat, China Bell. Ayan, sige, tingnan natin. Okay, alam mo ba, tingnan nga ni Tutor Donna, alam mo ba ang meron sa Mayo 2022? Tingnan ko nga, alam nyo ba ang maaring mailagay sa kasaysayan o pangyayaring magaganap? Okay, na mahalaga sa ating bansa sa Mayo 2022. Tingnan ko nga kung alam niyo yan. Alam niyo ba ano bang meron ng pangyayari o mahalagang pangyayari sa ating bansa sa darating na Mayo 2022? Taong 2022. Tingnan ko nga, ano kayang merong pangyayari? Tiyak ito, isang mahalagang pangyayari ito na dapat ay alam natin lahat. Dahil mahalagang tayo lahat ay makibahagi. Ano nga kaya ang meron? Okay, alam mo ba ang pangyayaring maaring maganap sa darating na Mayo, taong 2022? Tingnan ko nga, nag-iisip ang mga grade 10. Titingnan ni Tutor Donna dito kung batid ninyo ang mga pangyayari, syempre sa ating paligid. At alam kong alam niyo yan. Okay, ano kayang mahalagang pangyayari meron sa Mayo, sa darating na Mayo, yung ating taong kasalukuyan? Sige nga, Labor Day. Taon-taon naman may Labor Day, di ba, Kiana? Oo, tama naman. Pero ito ngayong magaganap lamang na maaring mailagay sa ating kasaysayan.
abalang-abala na at siya'y matunog na yan. Alam kong alam nyo yan. Sabi ni Tiana, ni Mayo, Labor Day. Oo, tuwing Mayo 1, may Labor Day. Pero ito, ngayon lamang magaganap sa taong ito. Yan, mamailalagay sa ating kasaysayan. Ano nga kaya? Sige, isip-isip. Iisip pa. Ayan. Nakakatuwa naman, nag-iisip ang grade 10 ko. Oh. Ano kaya ang mahalagang pangyayaring mailalagay sa kasaysayan ngayong Mayo sa taong ito? Ha? Tingnan nga natin. Ano kayang mahalagang pangyayari? Tsak ko, alam nyo yan. Sige, tingnan natin. Matunog na yan. Nakikita natin, may iba't ibang mga advertisement ang mga tao, mga kilalang tao pa, di ba? Ayun! Hindi na nakatiis si Tutor Mel. Tama, Tutor Mel. Tingnan nga natin. Halalan. Diba? Sumasagot si Tutor Mel. Tama. Okay, in grade 10, alam nyo ba na ngayong Mayo gaganapin ang halalan, ang ating eleksyon na napakahalagang bahagi para sa ating bansa sapagkat mamimili tayo ng mga mamumuno o bagong mamumuno para sa ating bayan. Napakahalaga nito. Kaya sabi nga, alam ko namang kilalang-kilala nyo kung sino-sino na yung mga nagbibigay ng kanilang pagnanais na tumakbo, mga politiko, mga kandidato na, di ba? Na nagpapakilala, na nagbibigay ng kanilang pagnanais upang makapaglingkod para sa ating bayan. Marami dyan, di ba? Nagpapahayag ng kanilang mga pangarap, yung mga nais nila para sa ating bayan. Dahil ngayong hapon, grade 10, ay aalamin din natin na katulad ng mga politiko at mga kandidato, ay naging isang kandidato rin siya na kung saan ay naghangad din at naghahangad ng mabuti para sa kanyang bayan. Yan ang taong makikilala natin ngayon at aalamin natin ang kanyang nasa puso at nais na ibigay at gawin para sa kanyang bayan. Dito sa ating akdang pampanitikang tatalakayin. Okay, na? Okay, ang talumpati mula sa Brazil, talumpati ni Dilma Rousseff sa kanyang inaugurasyon. Yan. Kikilalanin natin si Dilma Rousseff sa kanyang talumpati at ang kanyang mga hangarin para sa kanyang bayan. Si Dilma Rousseff ang kauna-unahang pangulong babae sa bansang Brazil. So mahalagang alam natin yan. Tingnan nga natin. Sige, babasahin ni Tutor Donna ang talumpati ni Dilma Rousseff kaugnay sa kanyang naging inaugurasyon. Sige, pakinggan ha. Sabayan na rin ako na habang ito'y aking binabasa. Minamahal kong Brazilian, tinitiyak ng aking pamahalaan na lalabanan at susupuin ang labis na kahirapan. Gayon din ang lumikha ng mga pagkakataon para sa lahat. Nakita natin noon sa 2 terminong panunungkulan ni Pangulong Lula kung paano nagkaroon ng pagkilos sa kamalayang panlipunan. Gayunpaman, nanatili sa kahihiyan ng bansa sapagkat hindi nawala ang kahirapan at nagkaroon ng mga hadlang upang patunayang maunlad na nga tayo bilang mamamayan. Hindi ako titigil hanggat may Brazilian na walang pagkain sa kanilang hapag. May mga pamilyang pakalat-kalat sa mga lansangan na nawawalan ng pag-asa at habang may mahirap na batang tuluyan ng inabandona. Magkakaroon ng pagkakaisa ang pamilya kung may pagkain, kapayapaan at kaligayahan. Ito ang pangarap na pagsisikapan kong maisakatuparan. Hindi ito naiibang tungkulin ng isang pamahalaan. Isa itong kapasyahang dapat gampanan ng lahat sa lipunan. Dahil dito, buong pagpapakumbaba kong hinihingi ang suporta ng mga institusyong pampubliko at pampribado, ng lahat ng mga pribado, mga nabibilang sa negosyo at mga manggagawa, mga universidad ng ating kabataan, ang mga universidad, ang ating mga kabataan, ang pamamahayag at ang lahat ng naghahangad ng kabutihan para sa kapwa. Sa pagsugpo ng labis na kahirapan, kailangan bigyang prioridad ang mahabang panahon ng pagpapaunlad. Ang mahabang panahong pagpapaunlad ay lilikha ng mga hanap buhay
para sa kasalukuyan at sa darating pang henerasyon. Nangangahulugang ito at muli kong sasabihin na ang pagpapanatili ng katatagan ng ekonomiya ang pinakamahalaga. Sa nakasanayan na natin, kasama ang matibay na paniniwala na sinisira ng inflation ang ating ekonomiya na nakaaapekto sa kita ng mga manggagawa. Nakatitiyak akong hindi natin papayagan ang lasong ito na sirain ang ating ekonomiya at magdusa ang mahihirap na pamilya. Patuloy nating palalakasin ang ating panlabas na pondo upang matiyak na balanse ang panlabas na deposito at maiwasan ang pagkawala nito. Gagawin natin ng walang pag-aalinlangan sa mga multilateral na paraan na ipaglaban ang maunlad at pantay na mga pulisiyang pang-ekonomiya na pangangalagaan ng bansa laban sa hindi maayos na kompetisyon at dapat na maunawaan ng daloy ng kapital na ipinakikipaglaban. Hindi natin pahihintulutan ng mayamang bansa na pinapangalagaan ang sariling interes na nagpapahirap sa maraming bansa sa mundo. Sa kabila ng kanilang sama-samang pagpupunyagi ay walang pagbabagong nagaganap. Ipagpapatuloy nating mapahusay ang paggastos ng pera ng bayan. Sa buong kasaysayan ng Brazil, pinili nitong itayo ang isang estado na nagbibigay ng mga pangunahing pangangailangan at kapakanan ng mamamayan. Malaking halaga ang kakailanganin nito para sa lahat. Ngunit nangangahulugang ito na may tiyak na pensyon, universal na pangangalaga sa kalusugan at mga serbisyong pang-edukasyon. Sa makatuwid, ang pagpapaunlad ng serbisyo publiko ay kailangan habang isinasaayos natin ang paggastos ng pamahalaan. Isa pang mahalagang salik sa maayos na paggasta ay ang pagpapataas ng antas na pamumuhunan sa punto ng pangkaraniwang gastusin sa pagpapatakbo ng negosyo. Mahalaga ang pamumuhunang pampubliko sa pag-impluwensya sa pamumuhunang pampribado at kasangkapan sa regional na pagpapaunlad. Sa pamamagitan ng Growth Acceleration Program at My House, My Life Program, pananatilihin natin ang pamumuhunan sa mahigpit at maingat na pagsusuri ng Pangulo ng Republika at ng mga ministro. Patuloy na magsisilbing instrumento ang Growth Acceleration Program na pagtutulungan ng pagkilos ng pamahalaan at voluntaryong koordinasyon na pamumuno ang estruktura na binuo ng mga estado at mga munisipalidad. Ituturo rin nito ang pagbibigay ng insentibo sa pamumuhunang pampribado na pinahahalagaan ng lahat ng insentibo upang buuin ang pangmatagalang mga pondong pampribado. Ang pamumuhunan sa World Cup at Olympics ang magbibigay ng pangmatagalang pakinabang sa kalidad na pamumuhay sa lahat ng bumubuo na rehiyon. Magiging gabay rin ang prinsipyong ito sa polisiya ng panghimpapawid na transportasyon. Walang duda na dapat mapaunlad at mapalaki ang ating mga paliparan para sa World Cup at Olympics. Ngunit ang pagpapaunlad na nabanggit ay nararapat na isagawa na ngayon sa tulong ng lahat ng Brazilian. Hindi si Tutor Donna ang may sabi niya na Pangulong Dilma Rousseff, ang kauna-unahang Pangulong babae sa Brazil. Tingnan nga natin kung naunawaan ang ating akda na binasa. Ano ba ang nais na makamit ni Pangulong Rousseff sa kanyang pamumuno sa Brazil? Sige nga, tingnan ko nga kung naunawaan ang naging talumpati. Sabi nga natin, si Dilma Rousseff katulad ng mga kandidato natin sa kasalukuyan. Diba? Naghahangad ng kabutihan para sa bayan. Tingnan nga natin. Ano nga ba ang nais na makamit ni Pangulong Rousseff sa kanyang pamumuno? Tingnan ko nga, grade 10. Ano ba ang layunin niya batay sa kanyang naging pahayag? Ayan, sige, habang naghihintay si Tutor Donna, nag-iisip pa ang grade 10. Hello kay G. Garan ng 10, Isilus, mula sa LFG Diamantina National High School, Cabanatuan East District. Ano ba ang nais na makamit ni Pangulong Rousseff
Kasi katulad niya, naging isa din siyang kandidato. Pero napili siya ng mga taga-Brazil at naging pangulo, kauna-unahang pangulong babae ng bansang Brazil. Ano ba ang naging layunin at nais makamit ng Pangulong Dilma Rousseff na bansang Brazil? Yan, sabi ni Mayi, ang galing. Iahawon sa kahirapan ng mga Brazilian, lalo na ang mga pamilyang may hirap. Diba? Ang sarap ng ganun. Nakatutuwa ng ganyan ang magiging pinuno ng bayan. Sabi ni John Ray, mapaganda ang bayan. Sa ganun, lalo na sa mga may hirap na matulungan, sabi ni John Ray. Sabi ni China Bell, labanan at supuin ang labis na kahirapan. Diba? Ang ganda ng naisin ni Pangulong Dilma Rousseff para sa bansa niya, para sa kanyang mga kababayang Brazilian. At tama kayo dyan, iahon sila sa kahirapang kanilang dinaranas. Ang galing nyo. Okay, sunod. Ilarawan, ano ba ang kalagayang panglipunan ng Brazil batay sa mga sinabi ni Pangulong Rousseff? Bakit yun ang nais niya? Sa palagay ninyo, ano nga kaya yung kalagayan at sitwasyon ba ng Brazil? Kung bakit yan ang kanyang nais na mangyari sa kanyang bayan? Sige nga, ilarawan natin ang sitwasyon o kalagayang panlipunan. Yan, tingnan nga natin. Okay. Ang habol ni Floresita, sabi niya gusto raw ni Dilma Rousseff na walang mahirap na mga taga-Brazil. Maiahon sa kahirapan ng kanyang mga kababayan. Okay, no? Sa ikalawa, sabi ni China Bell, panatilihin ang katatagan ng kanilang ekonomiya. Tama. Okay, sagot siguro sa bilang dalawa ni Mayi. Sabi ni Mayi, ang sitwasyong panlipunan ng Brazil, okay, batay sa mga naging pahayag ni Dilma Rousseff, ay lugmok sa kahirapan. Tama ka, Mayi. Nakita niya ang sitwasyon at kalagayan ng kanyang mga kababayan na lugmok at sabi nga, hirap na hirap. Okay, sabi nga walang pagkain sa hapagkainan. Okay, nagiging sanhi ng paghihiwa-hiwalay. Di ba? Kaya, okay, ang nais niya ay ito ay, mahirap. Tama, sabi ni Floricilia, mahirap ang sitwasyon. Totoo naman. Okay, sige. Totoo yan. Taglay nila ang matinding kahirapan. Kaya ang nais ni Pangulong Dilma Rousseff ay maiahon sa kahirapan ng kanyang mga kababayan. Ikatlo tayo, paano nagkakatulad at nagkakaiba ang sitwasyon ng Brazil sa mga suliraning kinakaharap sa ating bansa? Ako nga, sa palagay ba ninyo ay may pagkakatulad ang bansang Brazil sa Pilipinas o sa ating bansa? Ano nga kaya ang naging pagkakatulad ng bansang Brazil sa ating bansa? Tingnan ko nga kung masusuri ng grade 10 ang sitwasyon ng Brazil at ng Pilipinas kung saan nagkatulad ang Brazil at ang ating bayan. Sige, tingnan ko, grade 10, gagaling ng mga sagot, nakatutuwa. Okay. Si habol ni China Bell, hindi gaanong masaya, may dinaranas na kahirapan ang mga tao sa kanilang bayan. Tama, China Bell. Magaling ang naging pagsusuri. Okay, ngayon sa ikatlo, may pagkakatulad ba ang bansang Brazil? Ang sitwasyon nila, sa sitwasyon natin sa Pilipinas. Tingnan ko nga. Tingnan ko kung nasuri ng grade 10. Ano bang pangyayari sa bansang Brazil at sa Pilipinas ang merong pagkakatulad? Sabi ni China Bell, opo, parehas pong naghihirap ang mga mamamayan. Totoo naman, marami ding naghihirap sa Pilipinas. Katulad din sa bansang Brazil sa panahon ng pamumuno ni Dilma Rousseff, no? Tama ka dyan, China Bell, nasuri ni China Bell. Okay, meron pa ba? Ahusay. Okay, sige. Ang sabi ay, sabi ni Kiana, sa kahirapan po, sabi nga, nagtataglay o nakararanas ng kahirapan sa buhay. Pareho, no? Hindi lang pala ang Brazil. At syempre, hindi lang din ang Pilipinas. Kumbaga, ang buong mundo ay nakararanas ng paghihirap.
Sabi ni Florecita, opo, mga taong naghihirap sa ating mga bansa dahil sa wala na silang trabaho at hindi sila nagtutulungan. Nakakalungkot, no? Pareho po, maraming naghihirap. Sabi ni John Ray. Oo, nasuri nyo, magaling. Sige, tingnan natin, ika-4. Kung ikaw, sige, tingnan nga, kung ikaw ang pangulo ng bansa, sakaling bibigyan ka ng pagkakataon, ikaw ang magiging kandidato o nagnanais tumakbo, paano mo susolusyonan ang mga suliraning kinakaharap ng bansa, lalo na ang kahirapan? Tingnan ko nga. Sige, nais kong marinig kung sakaling kayo na at bibigyan kayo ng pagkakataong maging pangulo ng bansa, lalo na ngayon, di ba, nalalapit ang eleksyon. Kung hindi man, pipili tayo ng mga kandidato, sabing kandidatong tatakbo na magbibigay at mag-aahon at tutulong para sa ating mga mahihirap na kababayan. Ayan. Okay, may magandang layunin ang presidente pero hindi kaagad kayang solusyonan. Totoo naman. Okay, sama-samang pagtutulungan ng lahat ito. Bagamat sabi nga, ang malaki ang gampanin ng isang pinuno o leader ng bansa, di ba? Kaya sa darating na eleksyon, napakahalagang tayo ay makapili ng mahuhusay na magiging pinuno ng ating bayan. Sige, kung ikaw ay bibigyan ng pagkakataong maging pangulo, ito si John Ray. Tingnan natin, sabi ni John Ray, bibigyan sila ng pangangailangan at pagagandahin ang komunidad. Maganda naman yun, no? Tutulong din si John Ray para sa kanya. Ano pa nga kaya? Paano kaya ninyo susolusyonan? Sabi ni Mayi, tutulungan ko ang mga mahihirap na umahon sa kahirapan. Bibigyan, tuturuan sila ng kabuhayan. Oo, mahalagang hindi lang sila bigyan, no, Mayi? Mahalagang turuan din sila ng kabuhayan, no, ng kanilang ikabubuhay. Tama yun. Sabi ni China Bell, pag-aaralang mabuti ang mga suliranin, pag-iisipan at titiyakin na kayang aksyonan ang mga salitang bibitawan sa mga tao, di ba? At sa pamamagitan ng inyong pagiging mag-aaral ng mabuti at dahil sa mga naisin nyo para sa bayan, tiyak ko, kapag kayo ang magiging susunod na pinuno, maaaring makaahon ang ating bayan. Sana gayon din ang dalangin natin, no? Sa mga magsisiupo at magiging pinuno ng ating bayan ngayong darating na eleksyon. Dalangin natin makapili ang ating bayan ng isang mahusay na pinuno. Diba? Okay. Higit na mahusay sapagkat lahat naman ng mga pinuno natin ay mahusay at may angking kagalingan. Bagamat hindi rin naman nila talaga kakayaning mag-isa. Dapat ito ay sama-samang tulong ng lahat ng mga Pilipino. Okay, tama yun. Sige, tinansin ng ikalima. Wala na. Okay, yung aktang ating tinalakay, kapag ito ay sinasabi o ipinapahayag sa madla, kasi sinabi ito ni Dilma Rousseff sa harapan ng mga Brazilian. Tama ba? Okay, tinatawag natin itong talumpati. Yan. Okay, ang talumpati ay isang uri ng sanaysay na binibigkas sa harap ng madla. Layunin nito na mapaniwala ang mga nakikinig sa pangangatwirang ibinibigay na kaalaman ng nagsasalita. Kaya humihimok na gawin ang isang bagay ayon sa kanyang paniniwala at higit sa lahat, mabago ang paniniwala ng mga nakikinig. Yan ang kahalagahan ng mga nagtatalumpati, lalo na ngayon, di ba? Marami tayong mga naririnig ng mga kandidatong nagtatalumpati. Nanghihikayat na paniwalaan natin sila sa kanilang mga adhikain para sa ating bayan. Kaya maging matalino sa ating pagsusuri. Diba? Okay, saka pakinggang mabuti ang kanilang mga talumpati. Yan. Pag ito'y binibigkas sa harapan ng madla, talumpati ang tawag natin doon. Okay, may iba't ibang anyo ang talumpati. Ito yung panandaliang talumpati o extemporaneous speech na kung saan ay nagbibigay tayo ng kaisipan, ideya, kaugnay doon sa paksang ibinibigay sa atin o tinatalakay. Ang tawag doon ay panandaliang talumpati. Sumunod, yung talumpating walang paghahanda. Okay, yung bibigyan ka ng pagkakataon ay yung paksa. Okay, pagkatapos ay tiyak at dapat ito ay mabigyan mo kaagad ng pananaw o ideya kaugnay doon sa ibinigay na paksa. Walang paghahanda Okay, agarang ibibigay. Yan.
Okay, at meron din tayong talumpating handa. Dito papasok yung tinatawag nating may pagpaplano, may pagsasaliksik, at syempre isinasaulo nung nagtatalumpati ang kanyang ginawa habang ito ay kanyang binibikas sa harapan. Yan yung tatlong anyo ng talumpati. Okay? Sige, tingnan natin. May iba't ibang uri ng talumpati. Una, ito ay talumpating nagpapaliwanag. Ikalawa, yung talumpating nanghihikayat. Marami yan ngayon, di ba? Kasi hihikayatin tayong iboto natin sila. Paniwalaan natin ang kanilang mga sinasabi at kanilang mga plataforma. Ang tawag doon, talumpating nanghihikayat. Talumpating pagpapakilala. Okay. Kapag meron mga tinatawag tayong isang mga kilalang tao, yan. Okay, at siya ay magtatalumpati. Okay, may talumpating pagpapakilala ang tawag doon. Magbibigay siya ng kanyang pananaw, ng kanyang ideya. Talumpati ng pagsalubong, talumpati ng pamamaalam. Okay, yan yung iba't ibang uri ng ating talumpati. Okay, sunod. Paano bang magsulat ng mabisang talumpati? Una, mahalagang tayo ay pumili ng paksa. Mahalaga yung paksa natin ay mapili natin, okay, yung meron tayong kaalaman para makapagbigay tayo ng tama, wastong ideya at wastong impormasyon. Mahalaga yon na alam natin yung paksang ating pipiliin. Dapat alam natin yung layunin natin. Bakit ba tayo magtatalumpati? Gusto mo lamang bang magsalita? Hindi po pwedeng basta gusto mo lamang. Dapat pasok sa layunin. Nais mong magturo, magpabatid, manghikayat, mandibang, pumuri, pumuna, at bumatikos. Yan yung iba't ibang layunin ng ating talumpati. Ikatlo, dapat napapanahon. Siyempre, mahalagang nagaganap ito sa kasalukuyan para makatawag ng atensyon at pansin. Okay? Yan ang mga mahalagang tandaan sa mabisang talumpati. Ito yung mga hakbang sa pagsulat ng talumpati natin. Una, paghahanda sa pagsulat. Yan yung dapat munang gawin natin. Kokolektahin natin yung mga impormasyon at mga ideya. Ano ba yung mga impormasyon at ideya sa paksang ating napili? Mahalagang tayo ay nakapagkalap na nito. Okay, tapos isimulan na natin ang pagpaplano, paglikha, pagtuklas, okay, pagde-develop o pagsasaayos, at pagsubok sa pagbuo ng mga ideya. Yan yung unang hakbang, paghahanda. Okay, ikalawa, aktwal na pagsulat. Dapat sa ating pagsulat, okay, dito na natin isinasalin yung mga ideyang meron tayo, isasalin na natin ito sa pamamagitan ng mga pangungusap at talata. Maayos natin mailahad yung mga pangungusap at tatalata, yung mga ideyang meron tayo. At ikatlo, okay, nandiyan yung pagre-revisa at pag-e-edit. Muli din natin titingnan yung ating mga ideya, yung mga inilahad nating pangungusap at mga talata. Muli nating babasahin, baka may pagkakamali. Okay, at muling iisipin at bubuo. Muli tayong bubuo. Okay, ito yung pinakahuling bahagi sapagkat maaaring mabago yung struktura, yung mga pangungusap, yung ilang mga ideya. Kaya mahalaga ang pagre-revisa at pag-edit. Hindi pwede sa isang sulat mo, okay na kaagad. Di ba? Okay, ngayon, ito yung mga bahagi ng talumpati. Kasi pag gumawa kayo ng talumpati, mahalagang alam natin ano bang meron sa panimula. Dito, maaari tayong gumamit ng mga linyang makatawag pansin. Pwede nyo mga, okay, pwede yung mga bahagi ng tula, yung maikling bahagi, yung mga kasabihan, okay, yung kung saan ay meron mga tinatawag natin yung mga kasabihan at pwede yung bahagi ng awit, di ba? Para makatawag ng atensyon sa mga makikinig sa atin. Kasi ang talumpati ay sanaysay. Pag ito'y binasa, okay, sanaysay lamang ito. Pero pag ito'y binigkas, dan lamang nagiging talumpati. Kaya mahalagang pag binigkas natin ito, maganda yung panimula natin. Ikalawang bahagi, yung paglalahad. Anong meron sa paglalahad? Dito na ninyo ilalagay. Ano ba yung issue na nais mong ipahatid? Ano ba yung kaisipan na nais mong ibigay? Okay, kaugnay sa paksang iyong tinatalakay. Mahalaga yung mailahad mo yung ideya mo. Okay, mailahad mo yung issue. Ano ba yung nais mong iparating? Okay, yung iyong pananaw sa paksa. Okay, ikatlo, dapat sa ikatlong bahagi, ilalahad mo anong ideya mo ba, yung paninindigan mo sa ideyang iyong inilahad. Ipaliliwanag mo na dyan.
Okay, sang-ayon ka ba? Hindi sang-ayon? Bakit oo? Bakit hindi? Ano ang pagpapatunay na pwede mong ipakita para mahikayat mo sila? Kasi ang mahalaga, dito mo ipapakita yung iyong mga ebidensya at katibayan. Kasi nga, isa sa layunin ng talumpati, mahikayat natin sila. Kaya dito mo dapat ilahad ang iyong mga katibayan na nakalap. Hindi pwedeng basta lamang, no? Okay, at ikaapat, pamimitawan o konklusyon. Dapat sa huli, magbibigay tayo ng pangungusap na mag-iiwan ng kakintalan sa ating mga taga-pakinig. Okay, yung sabi nga, pag naalala niya yung bahagi na yung talumpati mo, yun yung biglang papasok sa kanyang isip. Kasi kumbaga may suntok, hindi naman suntok, merong naging malaking dating at sabi nga merong naging malaking bahagi sa kanya yung iyong naging huling pangungusap sapagkat merong iniwang kakintalan. Yun yung mahalagang bahagi. May 4 lamang na bahagi, di ba? O yan, tiyak ko grade 10 na makagagawa na rin kayo ng sarili ninyong talumpati batay sa mga ibinigay natin. Okay? Ngayon, naunawaan kaya ng grade 10 ba? May papuso si Kiana. Tingnan ko nga kung ano ang nalaman ng grade 10 kaugnay sa talumpati. Ano ba ang natutunan kaugnay sa talumpati? Tingnan ko nga, batay sa mga ipinahayag natin. Ano nga ba ang natutunan niyang grade 10 ngayong hapong ito na may kinalaman sa talumpati ni Dilma Rousseff at sa pagtalakay sa mga bahagi, okay, kaparaan kung paano sa pagsulat ng talumpati. Tingnan ko nga. Okay, sige, hintayin ni Tutor Donna. Ang mga anyo ng talumpati ay ang mga uri ng talumpati ay tingnan nga natin kung naalala ng grade 10. Aba, may papuso, tiyak kong naalala at may natutunan na babaunin ngayong hapon ang grade 10. Yan. Sige, habang naghihintay si Tutor Donna ng natutunan nyo ngayong hapon, mabati muna si Tutor Donna. Magandang hapon kay Stephanie Joyce Perez ng Muson High School. Yan. Mula sa 10 Diego Silang. Okay, sa ilalim ni Ma'am Princess Dayan Castillo. Okay, naghihintay si Tutor Donna. Punan nyo, ano ba ang natutunan nyo ngayong hapon? Batay dyan. Nalaman ko, kaya kailangan natin itong pagtibayin ngayong hapon. Sige nga, ano ang nalaman ng grade 10 sa ating ginawang pagtalakay? Tingnan ko nga. Habang naghihintay ng natutunan ng grade 10, nakakatuwa ang inyong mga kasagutan, no? Ayan, sige. Ano pa kaya? Okay. Ano daw ang natutunan? Habang naghihintay si Tutor, ayan, si China Bell. Ang galing China Bell, no? Medyo mahaba kasi. Natutuhan ko ang talumpati ay mayroon palang anyo at mga bahagi. Nakakatuwa dahil ngayon alam ko na kung paano ito gawin ng maayos at tama. Aba, nakakatuwa naman China Bell. At siyak ko, makakagawa ka rin at makasusulat ng sarili mong talumpati. Na pwede mong ibahagi dito yan, China Bell, ang magagawa mong talumpati, ha? Sabi ni John Ray, ipinaliliwanag ng talumpati ang kanyang katwiran hinggil sa issue. Ngayon, nalaman niya na ang talumpati, sabi ni John Ray, ay nagpapaliwanag ng mga katwiran hinggil sa isang issue. Sabi naman ni Mayi, natutuhan ko ang talumpati ay may magandang hangarin. Oo, tama. May layunin ito, Mayi, di ba? May iba't ibang layunin. Hindi lang basta makapagsalita sa harap o sa madla, di ba? Magaling, nakatutuwa naman. Okay, ang mga natutunan ng grade 10. Sige, papuso naman sa mga grade 10 na tsak kong natuto ngayong hapon. At napagtibay ang kanilang kaalaman at nadagdagan, syempre, ang impormasyon at nakipagbalitaktakan sa atin. Diba, may habol pa si John Ray. Natutuhan ko kung para saan ang talumpati. Aba, tama yun. Pag dumating ang pagkakataon, John Ray, na ikaw'y makapagtalumpati, makabubuo ka nito ng maayos at mahusay. Yan, magaling, John Ray. Yan, pumupuso. At nakatutuwa ngayong hapon
at tiyak kong kayo ay may natutunan sa mga papusong ibinibigay nyo ngayong hapon. Sige, pagsasanay na tayo. Piliin ang letra ng tamang sagot. Ang daming papuso. Salamat. Okay, piliin ang letra ng tamang sagot. Tingnan natin unang bilang. Alin sa mga sumusunod na pahayag ang angkop sa sinabi ni Dilma Rousseff na nakita natin noon sa dalawang terminong panunungkulan ni Pangulong Lula kung paano nagkaroon ng pagkilos sa kamalayang panlipunan? Okay, ano kaya? A. Kinakailangan ng malawakang protesta upang mapakinggan ang mga namumuno sa isang bansa. B. Talamak ang karahasan kung kaya naman marami ang nagalit at nagkaroon ng hidwaan sa bansa. C. Maraming mga mamamayan ang umalis sa Brazil dahil sa kawalan ng tiwala sa pamahalaan. D. Nagising ang pagkamakabayan at pagkakaisa ng mga mamamayan. Ano nga kaya ang tamang sagot kaugnay diyan? Sabi ni Mayi, may sagot na si Mayi, ang bilis. Letrang C daw. Marami nga bang umalis sa bansang Brazil? Okay. Tingnan nga natin. Okay, ang tamang sagot. Okay, letrang D. Marami ang nagising na pagkamakabayan at pagkakaisa sa mga mamamayan. Kaya pumili sila ng bagong mamumuno o bagong leader nila. Diba? Okay, sunod. Ikalawa na tayo. Ano ang tema ng talumpati ni Dilma Rousseff? A. Pagsukpo sa talamak na bentahan ng droga. B. Pagharap sa climate change ng bansang Brazil. C. Pagbibigay solusyon para sa pagsukpo ng kahirapan. O D. Pagkakaroon ng malakas na hukbong sandatahan. Okay, yan, tama. Okay, bilang dalawa na tayo. Okay, ngayon pa lang po pasok yung mga sagot nila. Okay, bilang dalawa. Ano nga kaya ang tema ng talumpati ni Dilma Rousseff? Sumagot may sagot na si John Ray. Ang bilis si John Ray. Letrang C, gayon din si Mayi. O ba? Kaya tingnan natin kung tama nga ba. Ang sagot nila, yan. Pagbibigay solusyon sa pagsugpo sa kahirapan. Magaling. Ikatlo, alin sa mga sumusunod ang hindi dapat taglayin ng isang mananalumpati? Tingnan ko nga kung alam nyo. A. Kinakailangang malakas ang boses at malinaw ang pagsasalita upang maintindihan ng mga tagapakinig. B. Mas mainam kung magyayabang sa harapan upang makita ng mga panauhin na sigurado sa sinasabi mo. Tingnan natin yung hindi daw dapat taglayin, ha? Okay. Okay, alin kaya? Sige, nalagay na yung sagot. Okay, ang hindi dapat ay letrang B. Okay? So, hindi dapat magyabang, di ba? Okay, talagang malakas ang boses dapat para marinig tayo ng ating mga tagapakinig. Okay, bilang 4, bakit mahalaga ang kasanayan sa pagtatalumpati? Unan ko nga kung alam niyo. A. Upang magkaroon ng kumpiyansa na humarap sa maraming tao. B. Mahalaga ang kasanayan sa pagtatalumpati upang maipahayag ang sariling ideya sa ibang tao. C. Para magmukhang magaling sa harap ng maraming tao upang maniwala sila sa iyo. O D. Nakatutulong ito upang magkaroon ka ng maraming kaibigan at maging sikat ka. Bakit nga ba mahalaga ang kasanayan sa pagtatalumpati? Tingnan nga natin kung ano ang sagot. Okay. Sabi, B. Aba, sagot ni John Ray, B daw. Tingnan nga natin. Okay, nandun pa rin. Mahalagang kasanayan sa pagtatalumpati upang maipahayag ang sariling ideya. Tingnan natin kung tama. Ayan, magaling. Tama ka dyan, John Ray, Mayi at Kiana. Ayan. Okay, at ikalima. Magandang umaga po sa inyong lahat. Isang karangalan po ang magsalita sa inyong harapan at iulat ang mga napagtagumpayan ng ating bansa sa loob ng nakalipas na isang taon. Anong bahagi ng talumpati kabilang ang pahayag? A. Panimula, B. Paglalahad, C. Paninindigan, o D. Konklusyon. Saan dapat yan makita? Anong bahagi? Aba, may sagot na si John Ray. Ang bilis si John Ray. Tingnan natin ang iba. Saan ba dapat makita itong bahagi ng talumpati? Okay, ang sagot na si John Ray. Nag-iisip pa yung iba. Si Mayi.
Tingnan natin kung sino ang tama. Okay. Sana malakas po ang signal. Oo nga, medyo nahuli si Kiana ngayon eh. Okay lang yan, Kiana. Ang mahalaga ay nakasusunod ka pa rin. Okay, may problema man, laban lang, di ba? Okay, tingnan natin, ano ang tamang sagot? Okay, sa panimula, nandiyan yung pagpapakilala, di ba? Okay, magaling, tama. Tingnan nga natin ang tama. Sino ang nakakuha ng 5? Okay, sa ating naging pagsasanay. Kung 4, okay lang naman, di ba? Gusto niya, papuso sa mga nakakuha ng 5, pusuan natin ang ating mga sarili. Pusuan ang ating mga sarili sa mga nakakuha ng 5 sa ating naging pagsasanay ngayong hapon. Patingin ng mga papuso. Ayan, di ba? Okay, 5. Sapagkat ayan ang palakpakan ni Tutor Donna sa inyong ginawang pakikibahagi at pagsisikap ngayong hapon sa ating talakayan. Kayo na kay bahagi. 3, okay lang yan kung 3. Ang mahalaga, kayo ay may natutunan. Kayo ay nakibahagi, nakipagbalitaktakan. Okay, yan ang ngiti ni Tutor Donna. Ayan, may papuso, may ngiting iiwan sa inyo si Tutor Donna. Okay, syempre, diyan ang tatapos ang ating talakayan ngayong hapon. At huwag kalimutan, tuwing Miyerkules, ang Junior High School Filipino, okay, na itulay, suportahan lagi, makibahagi upang maitulay natin ang inyong pagkatuto. Yan. Maraming salamat sa inyo. At kung kayo may komento, naririto iscan ang ating QR code para sa inyong suhestyon sapagkat mahalaga yan para sa amin. Okay, maraming salamat, Grade 10, muli sa ating pagkasama-sama tuwing Miyerkules. Maraming salamat, paalam, manatili kayong ligtas.